Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, oo, talagang binalahura din ng Armed Forces of the Philippines. Ito nga po si Lolo Chavit kasi parang nakaka-insulto eh. Ano sa tingin mo sa ating mga kasundaluhan? Ano yung tingin mo sa ating mga uniformed men? Walang utak? Ha? Walang sariling pag-iisip? Hindi nakikita yung problema dito sa ating bayan? Na kung kaya't pag sinabi mong, oy, dapat mag-rally tayo, dapat sugurin na natin ang Malacanang, susunod sa'yo? Sa tingin mo, bulag yung AFP? Nakikita naman nila na okay naman yung pamumuno ng ating presidente, ha? O bakit sila susunod sa'yo? At saka para sa mga retired generals or mga leaders, di ba? Yung mga uniformed men na nababayaran ang pagkatao, mag-ingat kayo. Oo, huwag kayong papahuli. Kasi I'm pretty sure na baka meron ding nakaambang batas para sa inyo. Alright, so ito mga minamahal, sumagot na po ang ating AFP tungkol nga po dito sa panawagan ni Manong Chavit. Dapat sinupalpal to ng mas malala ni General Romeo Browner kasi parang insulto to ah. Ano sa tingin mo sa mga AFP? Walang alam? Ano yung tingin mo sa mga AFP? Bulag? Kaloka. We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution. Sapul, rinig mo? So, ang kanilang Constitution, I mean yung kanilang duty, yung kanilang loyalty remains to the Constitution, hindi sa'yo. Anong tingin mo? Ikaw yung batas? Naku, tumatanda ka na pero paurong yung ano mo diba? Tumatanda pero yung utak paurong Specifically, Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. Narinig mo, Chavit, walang susunod sa'yo. Yung loyalty nila ay nasa konstitusyon sa pool. Di ba masakit? Oo, yung tipong nanghihikayat ka pero wala kang suportang nakukuha. Di ba mas masakit yun? Kaya pala yung mga kabataan ng ano mo, ang tinatarget mo. Kasi uutuin mo. As if naman magpapauto si Mima. Yung mga katulad ko sa'yo. Diyos mio. Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as a protector of the people and the state. Narinig mo, protector of the people and the state. So wala namang sinabi ang AFP na paprotektahan nila yung presidente. Kasi yung loyalty ng ating mga kapulisan ay nasa taong bayan at dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi nila pwedeng protektahan ng presidente and as well susundin ka. Huwag kang pa-VIP, walang ganon, hoy, gising. Continue. By remaining disciplined, professional, and united, the Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Within our own ranks, the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not zero tolerance for misconducts. Aray, walang naniniwala sa'yo. Yes, they support the criticism. Pero yung
'Di ba, manghihikayat ka na tapos susunod sila sa'yo. Naibang ka ba? Offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanisms. Ah, too much personal kasi yung atake mo. So, public interest yung tinitingnan ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga kapulisan, hindi yung mga katulad mo na self-serving, nagigets mo? Sampal na to sa'yo, oh. Hindi ka pa rin ba susuko? Try and try until you succeed. Ganun ba yung atake natin, boy? Continue. And proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity. While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. Dapat si ano yung tinatapon sa West Philippine Sea. Si Chavit Singson eh. 'Di ba? Nako, Diyos mio, tumatandang pa orong. Alam mo, Chavit, huwag mo kaming idamay sa kalokohan mo. Ha? Please lang, tahimik yung buhay namin. Please lang, gusto namin ng better future. Kaya huwag mo kaming idamay sa katarantaduhan, sa kalokohan, or sa ninanais mo. Kasi hindi naman kami parte ng problema mo. Kung hindi ka napagbigyan, kung meron kang trabaho na hindi napermahan, meron kang hinihingi na hindi napagbigyan, huwag mo kaming idamay. Oo. Ay, masaya na kami sa kung ano man yung merong buhay kami ngayon. Nakakakain kami 3 beses sa isang araw. Masaya na kami doon. Hindi na kami naghahangad ng yaman na, yung yaman na katulad mo. Hindi kami naghahangad ng ganon. Ang amin lang, yung stable economy, walang instability. 'Di ba? Yung presidenteng merong iniisip na future, yun yung gusto namin, yung may demokrasya. Kaya kung gusto mong mabalik itong si Sara Duterte or yung mga Duterte, samahan mo lang sila doon sa The Hague, the Netherlands. Yun lang. Be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Ang panawagan po sa sandatahang lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Kinig mo, sundin natin ang saligang batas. Dapat kinukulong yan para hindi na pamarisan, di ba? So, palpal. Anyway, good job. Armed Forces of the Philippines. Diba? Dahil hindi kayo nagpapaniwala sa mga ganyang klaseng estilo ni Tanda. Diba? Pati ba naman dito? Oo. Sa bansa Pilipinas? Di pa ba sapat yung kayamanan mo? Diba? Tumatanda na tayo. Oo. Dapat sana yung mga remaining years natin, dapat sana iginugugol natin sa kabutihan. Pero bakit parang ikaw ginugugol mo sa kasamaan? Diba? Anyway, tumitindig sa katotohanan ang AFP at hindi mo yan naasahang kakampi sa'yo dahil ang loyalty niyan para sa mamamayang Pilipino. Nagigets mo, Manong Chavit? Diba? Okay. Anyway, paldo si Chavit sana all Gustong sumama ni Mima kasi may bayad Pero hindi naman nababayaran si Mima ng ganong klaseng halaga. Actually, meron din namang mga taong papatol dyan. Siyempre, imposibleng walang bayad yan. Alangan naman magngangawa sila, di ba? Nang walang bayad. Siyempre, may bayad yan. Kahit gustuin nating sumama para makatikim tayo ng kahit yung perang galing sa kasamaan, pero wag na, baka buong 2026 natin maging malas. Diba mga minamahal? Alright. So kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal. And always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.